Welcome to Learners Math TV. In this video, we're going to solve quadratic equation by factoring in the form of ax squared plus bx equals to 0. Ibig sabihin, yung quadratic equation na ito ay walang constant term. And then, we're going to solve quadratic equation by factoring in the form of ax squared plus bx plus c is equal to 0. Ito naman ay completely in standard form with constant term. Now, let us solve quadratic equation by factoring in the form of ax squared plus bx equals 0. So, dapat alam natin, itong part na to, yung ax squared, yan yung tinatawag nating quadratic term. This is very important again, no? Na alam natin yan. Tapos, yung bx, yan yung tinatawag nating linear term. So, bakit kailangan alam natin yan? Okay? Let us have this example. Halimbawa, meron tayong 2x squared plus 6x equals 0 as our given quadratic equation. Okay? So, ito ay ipapactor natin. Kailangan alam natin kunin yung common monomial factor. Ayan. Paano ang pagkuha ng common monomial factor? Etong quadratic term, kunin natin yung kanyang mga factors. Ayan, yung set of factors ng quadratic term ay 2x and then x, di ba? 2x times x, ayan, 2x times x equals 2x squared. Tapos, yung factor naman ng linear term, eto namang 2x at saka 3 or 2x times 3 is equal to 6x. So, ayan. So, ang common sa kanilang dalawa o pareha silang meron ay yung 2x sa kanilang set of factors. So, kunin natin ngayon yung 2x bilang isa sa mga factors. Ayan. Tapos, itong x, tapos yung 3, magiging x plus 3 is equal to 0. So, ang mga factors natin ngayon ay 2x at saka x plus 3. Let us check. 2x times x is equal to 2x squared and then 2x times 3 is equal to 6x. We're going to use the distributive property of multiplication. So ngayon, meron tayong dalawang factors, yung 2x at saka quantity x plus 3. Ang gagawin natin kasunod ay equate natin both factors by 0. Ayan. So yung 2x is equal to 0 and then the x plus 3 must also be equal to 0. Yan yung kasunod na gagawin. Then, let us divide both sides by 2 dito sa ating unang factors. And so if we divide both sides by 2, the first value of our x would be 0 or the x of 1 is equal to 0. Yan yung unang value ng ating x. Now, yung pangalawang value ng ating x or our x of 2 is negative 3. Okay? So, ayan. Nag-subtract tayo dito ng 3, then subtract din sa kabila ng 3. Okay, to isolate the variable x. So, ito, makita natin ngayon, 3 minus 3, 0 na. And then 0 minus 3 is equal to negative 3. Okay, so the second value of our x or x of 2 is equal to negative 3. Now, meron pa tayong isang example. 3x squared minus 12x is equal to 0. Okay? Uli, i-factor natin yung ating quadratic term, itong 3x squared. So, kunin natin yung common monomial factor. Okay? So, ipinactor natin yung quadratic term niya. That is 3x times x. Then, ano naman ang factor ng 12x? Ayan. Ang factor niya naman ay 3x and 4. 3x times 4 is equal to 12x. Ayan. Okay, so anong common doon sa dalawang set of factors? Yung 3x. Kaya, okay, yung 3x, labas natin ang parenthesis and then ang matitira itong dalawa, di ba? Yung x tsaka 4. So, dito naman natin ilalagay yan sa loob ng parenthesis. Since ito ay minus, that is x minus 4. So, let us check, di ba?
3x times x is equal to 3x squared, and 3x times negative 4 is equal to negative 12x. Now, equate na natin both factors by 0. Ayan. Okay. So, ibig sabihin, yan ay 3x equals to 0 at saka x minus 4 is equal to 0. Ayan. So, divide both sides by 3. And then, ang first value ng ating x or our x of 1 is equal to 0. And dito naman sa kabila, mag-add tayo ng 4 from both sides of the equation. Okay? Ayan. So, add tayo ng 4 dito, add tayo sa kabila ng 4. So, negative 4 plus 4 is equal to 0. And then, dito ay 0 plus 4 is equal to 4. So, the second value of our x or our x sub 2 is equal to 4 or positive 4. Okay? Now, let us now solve quadratic equation by factoring in the form of ax squared plus bx plus c equals 0. So, dito naman, ang nadagdag sa atin, di ba? Meron na tayo ngayong constant term. Ayan. So, let us have this example. Ayan. X squared minus 8x plus 12 equals 0. Okay? So, anong gagawin natin dyan? Ayan. Kunin natin yung factors of the constant term. Ano ba yung mga factors ng constant term? Asan ba yung constant term? So, ito yun, di ba? Itong 12. Kunin natin yung factors niyan. Ayan, 12. So, what are the factors of 12? Release daw natin. Ayan. Those are the factors of 12. 3 times 4, 2 times 6, and 1 times 12. So, alin dyan ang ating pipiliin? Mamimili tayo dyan eh. No? So, tingnan muna natin ngayon yung ating linear term. Ang ating linear term, ang numerical coefficient niya ay 8. Kunin natin yung 8. Okay, kasi kukunin natin yung addends of the linear term. Okay, yung addends of the linear term numerical coefficient. Ayan. So that negative 8, kukunin natin yan. Ano ba ang addends niyan? Okay, so ang kailangan natin ay, okay, tignan natin dito kung ano. Kung 3 plus 4, hindi tayo makakuha ng 8 or isubtract mo man yan, hindi ka makakuha ng 8. Okay? Ang makakuha ka ay yung 2 plus 6. Diba? Magiging 8 yan. So, since yan ay negative, ang gagawin natin dyan ay, so yan yung kukunin natin, yung 2 at saka 6 na factors. Ayan. Magiging, ang addends niya ay negative 2 and then negative 6. Kasi negative 2 plus negative 6 is equal to negative 8. Ayan. So, ibig sabihin yan, ang magiging factors natin dito, since ito yung pinili natin, 2 and 6, ayan, yan ay negative 2 plus negative 6. So, magiging mga factors natin ay, ayan, x minus 2 times x minus 6. Quantity x minus 2 times quantity x minus 6 is equal to 0. Yan ay magiging katumbas niyan at meron na tayong mga factors. Okay? Saan galing uli ito? So, ganito lang. Kasi negative yung ating linear term, di ba? So, yan ay magiging x minus 2. Kasi kung i-check natin yan, di ba? X times x is equal to x squared. So, negative 2x plus negative 6x magiging negative 8x. Then, negative 2 times negative 2 times negative 6 is equal to positive 12. So, these are really the factors. Now, equate natin both factors by 0. Ayan. Then, ayan. So, yung x minus 2 equals sa 0 yan. Tapos, x minus 6, yan ay equals sa 0. Then, okay, add tayo ng 2 rito to isolate the variable x. Add din tayo ng 2 sa kabila. And then, the first value of our x is 2. X of 1 is equal to 2. Now, dito naman sa kabila. Ayan. Add naman tayo dito ng 6 para maging 0 na rito. Tapos 0 plus 6 is equal to 6. So, the second value of our x or our x of 2 is equal to
6. Ayan. Okay, isa pang example. Meron tayong x squared minus 6x minus 16 equals 0. Kunin uli natin yung factors ng constant term. Ayan. 16. What are the factors of 16? 2 and 8. 4 times 4. And then 1 times 16. So, alin sa kanila ang makapagbibigay sa atin ng negative 6? So, ito, i-add mo yan or i-minus, hindi makakuha ng negative 6. Ganon din naman yung 1 at saka 16. Add or subtract, hindi ka makakuha ng negative 6. So, ito lang ang pwede. Diba? If you subtract 8 minus 2 or 2 minus 8, it is negative 6. Okay? So, kunin naman natin ngayon yung addends ng ating ayan. Okay, dahil nakapili na tayo rito, ayan, negative 6. Ayan. Ang napili natin dito ay yung 2 and 8. Yan yung gagamitin nating addends. So, dahil yan ay negative 6, so ibig sabihin, ang addends natin ay 2 plus negative 8 para makapag-produce tayo ng negative 6, which is the numerical coefficient of our linear term. Okay? So, ngayon, ano magiging factors natin? Okay, ito yan. Tingnan natin ang buti. So, this is plus, di ba? Positive ito. So, that is x plus 2. Since this is minus, that is x minus 8. Okay? So, ito na ngayon yung mga factors ng ating given quadratic equation. Then, equate natin both side or both factors by 0. Ayan. X plus 2 equals 0 and x minus 8 equals 0. Then, ayan. Subtract tayo dito ng 2 to isolate the variable x and then subtract din ng 2 sa kabila ng equation. So, our first value of x or our x sub 1 is equal to negative 2. Ayan. 0 minus 2 is negative 2. Okay. Dito naman sa kabila, add tayo ng 8. Kabilaan. Ayan. Add ka ng 8 dito, add ka ng 8 sa kabila. Okay. So, the second value of our x or our x sub 2 is equal to 8. Ayan. Ngayon, paano naman kung ang given quadratic equation ay merong value ng a na greater than 1, kagaya nito. Usually, yung mga sinolve natin kanina, the value of a is just 1. Now, it is greater than 1. Meron tayo rito yung 2x squared plus 9x minus 5 equals 0. So, pag ganito naman ang situation, yung value ng a natin ay greater than 1. So, pwede tayo ritong gumamit ng ganitong klase ng method. So, una, multiply natin yung numerical coefficient ng first term or yung quadratic term at saka yung ating constant term. That is 2 times 5, okay, regardless of the operation or the sign. So, it is equivalent to 10. Now, kunin natin ngayon yung factors of 10. Lista natin. Ayan. That is 2 times 5 and 1 times 10. Wala namang ibang factors ng 10, kundi 2 times 5 and 1 times 10. Basically. Okay, then, kunin natin yung mga addends ng linear term, numerical coefficient. Ano ba yun? Ito yung 9. Linear term numerical coefficient. Ayan. Kunin natin ang addends. So, mamimili tayo ng addends mula dito sa factors of 10, yung makapagbibigay sa atin ng 9. Kung i-add o i-subtract mo 2 at 5, hindi makapagbigay yan sa'yo ng 9. Pero yung 1 at saka 10, if you subtract, di ba? 10 minus 1 is equal to 9. So, pwedeng yung 1 at saka 10. Yun yung iyong addends. Ayan. So, mangyayari dyan, meron kang negative 1 plus 10. Para makapag-produce ka rito ng 9. So, hindi basta-basta. Kailangan ang pamimili ay nakabase
kung makakabuo ka ng numerical coefficient ng linear term. Yun yung factor na pipiliin mo. Okay? So, dahil yan na yung ating mga addends, ang gagawin natin, etong linear term ay i-split natin. Magiging ganito na yan. Ayan. Using the negative 1 at saka 10, eto na siya. Diba? Yung 9x ay equivalent sa negative x plus 10. Diba ito ay may 1 na invisible dyan. That is negative 1, eto yon. Tapos plus 10, eto yon. So, ang equivalent niyan ay 9x. So, ito, ginamit natin yan para i-split natin itong linear term. Okay? Ang kasunod naman ay i-groupings natin. Ayan. Groupings. Ito at saka yan. Then, gagamitin natin dito, yung natutunan natin kanina, kukunin natin yung common monomial factor. Ano ba yung common monomial factor ng bawat group? So, dito sa kabila, ganito mangyayari. Ang common sa kanilang dalawa ay x. Tapos, ang matitira sa loob ay 2x minus 1. O, check natin. X times 2x, di ba, ay 2x squared. Then, x times negative 1 is negative x. So, eto na ngayon. Tapos, dito naman sa kabila, ang common sa kanilang dalawa ay 5. Okay? Parehas sila may 5. Hindi naman sila parehas may x. Di ba? So, 5 meron. Kung i-check natin yan, kung tama, 5 times 2x is equal to 10x. And then 5 times negative 1 is equal to negative 5. So, meron na tayo ngayong mga na-group na mga factors. Kung mapapansin ninyo, okay, etong dalawa ay common. So, ibig sabihin, meron na tayong common factor. Pagsasamahin natin ngayon yan, ayan, at saka itong x plus 5. So, magiging factors natin ngayon ay, ayan, di ba? Itong 2x minus 1, iisa na rin lang naman yan, common, lagay natin dito. Tapos itong x plus 5 nandun. So, those are now the factors of our given quadratic equation. So, ang gagawin natin ngayon ay i-equate natin both factors by 0. Then, okay, eto lipat natin sa kabila, maging positive 1. Then, divide both sides by 2. The first value of our x is equal to 1/2. That is 1 over 2. Our x sub 1. Dito naman sa kabila, yung ating x plus 5. Ayan. So, subtract tayo ng 5, subtract din sa kabila. Okay. Dito, shortcut na lang natin dito, di ba? Kanina. Ayan, mapapansin ninyo. Nilipat ko na lang sa kabila, pwede naman yon, shortcutly, so maging positive 1. Ito naman, etong positive 5, di ba? Pag nilipat mo yun sa kabila, it becomes negative 5. So, to show you bakit nagkakaganon, ayan, di ba? Nag-subtract tayo ng 5 dito at nag-subtract tayo ng 5 sa kabila. So, it means the second value of our x, or our x sub 2 is equal to negative 5. So, yan yung ating mga values ng x. Now, meron pa tayo isa pang example. Ayan. How about 6x squared plus 19x plus 10 equals to 0? Ano unang gagawin uli kapag ganito ang situation? Okay, ang value ng a ay greater than 1. Meron tayo rito 6, di ba? Na value ng a. Okay, so i-multiply muna natin yung numerical coefficient ng quadratic term at saka yung ating constant term. That is 6 times 10 is equal to 60. Then, kunin natin yung mga factors ng 60. Ayan. Ano ba mga factors ng 60? Ayan, 6 times 10, 4 times 15, 2 times 30, and 1 times 60. Okay. Tapos, kunin natin ngayon yung addends of the linear term numerical coefficient. Alin yun? Itong 19. Okay? Ayan yun, yung addends niyan. Okay. Saan tayo kukuha? Base dito sa mga list of factors ng 60. Okay, ano ba ang pwede dyan? Ang tanging pwede lang dyan na makapagbibigay sa'yo ng 19 kapag nag-add ka is 4 at saka 15. Diba? Okay, so ayan ang pipiliin natin.
Ayan, yung 4 tsaka 15. So that is 4 plus 15 is equal to 19. So yan ngayon ang gagamitin natin to split 19x. So ano mangyayari ngayon? Ayan, itong 19x ay magiging 4x plus 15x. Okay, saan galing yan? Dito, yung 4 tsaka 15, ginamit natin para split natin yung 19x, di ba? 4x plus 15x is equal to 19x. Okay, now, gawin naman natin ang groupings. Ayan, i-groupings natin. Okay, lagyan natin ng parenthesis yan, ayan na. So dito, parehas silang meron dito. Ano yung common monomial factor? So commonly, meron silang 2x. Diba? Okay. So matitira sa loob ay 3x plus 2. Para ma-check natin yan, tingnan mo, 2x times 3x is equal to 6x squared. Okay? So makukuha mo yung nasa loob kung i-divide mo lang. 6x squared divided by 2x is 3x. Tapos 4x divided by 2x is equal to 2. Yun yung para makuha mo itong factor na to. Okay, so to check, uli, 2x times 3x is 6x squared and 2x plus 2 is equal to 4x. Then, dito naman sa kabila, ang common niya di ba ay 5. Okay, so 15x divided by 5 is 3x and then 10 divided by 5 is equal to 2. So to check, 5 times 3x is equal to 15x and 5 times 2 is equal to 10. Now, commonly, makita natin, yan, pares na silang dalawa dyan. So, ibig sabihin, ang mga factors natin ngayon, kunin natin yung 2x plus 5 as factor at saka itong 3x plus 2. Okay? As common factor ng mga groupings. Ngayon, meron na tayong mga factors. So, ang gagawin na natin ngayon is to, ayan, i-equate natin both factors by 0. Unahin natin itong 2x plus 5 equals 0. Ang mangyari dyan, so pag nilipat mo sa kabila, shortcutly, that is negative 5. It will become negative 5. Then, divide both sides by 2. It becomes, okay, negative 5 over 2. That is the first value of our x or our x sub 1. Okay, yung second value ng ating x, dito naman sa kabila. Ayan. So, paglipat sa kabila, it becomes negative 2. Then, divide both sides by 3. So, it means to say, the second value of our x or our x sub 2 is equal to negative 2 over 3 or negative 2/3. Muli, laging tatandaan, sa math ay hindi maaari na nanonood ka lamang. Upang maging mahusay, dapat lagi kang handa na mag-practice o magsanay.